Ang hirap tapatan ng energy. Go, John! Yes! Okay. Pati natin mga kapatid. Good morning, mga kapatid! September 13 na, mapiya, mapitas sa wikang Magindanaon sa ating mga kapatid. Isang makulay at masayang biyernes ang hatid namin sa inyo ngayong umaga. At dahil nga ngayong araw, Jess, tayo rito sa studio nakikiisa sa taunang selebrasyon ng Banyamos Festival ng Los Baños, Laguna. At ramdam na ramdam nga natin ang makulay na kultura ng Los Baños. Hey! Oh, that's right, Maui. And of course, all thanks, syempre, sa mga bisita nating back-to-back champion ng kanilang Baile sa Kalye! Congrats! Congrats! At pero bukod sa kanila, ito, special din ang ating morning dahil sasamahan tayo sa ating buong umaga ng isa pang kapatid natin na si Ruth Cabal! Lalo na at nag-celebrate tayo ng fiesta at kaway-kaway din sa mga kapatid natin sa Los Baños, Laguna. Isang masayang pagbati ng Happy Fiesta, Happy Banyamos. Pero alam niyo ba, ito trivia to ha? Ibig sabihin ng salitang Banyamos mula sa Kastila, yan, salitang Kastila. Ibig sabihin, maligo o tayo'y maligo. Di ba? Sounds like yung favorite word ko nga, na bailamos. Bailamos. Sumayaw, di ba, Roy? Maghilamos at magbanyamos. Wow! Galing mo doon. Ayun, lalo kasi sa Los Baños, uso yung mga mainit na bukal, di ba? Yes. Yung mga hot Hot springs, spring. patok yan. Tayo muna sa mga kakayahan nitong magpagaling. Kaya ituloy na natin ang usapan tungkol dyan kasama ni Ed Marie Calungsod, John Marvin Canaria at Aida Lanaka mula sa Los Baños, Laguna Tourism Office. Hello! Good morning! Happy Fiesta! Good morning po! Hello! Hello po! Okay, una sa lahat, Hi, ma'am. ipaliwanag nyo naman sa amin, ano nga ba yung Banyamos Festival? Anong nangyayari sa inyong pista? Ayan. Ang Banyamos Festival po ipinagdiriwang coinciding po with our town's 409th anniversary, founding anniversary po ng bayan ng Los Baños. So, isa po siyang week-long celebration. We have events po na hinihanda para sa ating mga kababayan and of course po sa iba pa pong kalating bayan. Yan, kagaya nga po ng nabanggit niyo po kanina, ang Banyamos ay nagmula po sa wikang Kastila na we bathe po, ng ibig sabihin ay maligo tayo. So marami pong mga inihandang event at sorpresa ang bayan po ng bagong Los Baños para syempre sa mamamayan po ng Los Baños, Laguna. Exciting! Can you also tell us more yung tukol nga yung sa Balya sa Kalye? Ano yung tawag dun sa sayaw na sinayaw nila kanina? It's a samba. Ang Los Baños kasi hindi kami focus sa isang dance. Okay. Very technical ang mga judges. So every year, sine-check namin kung ano yung pwedeng i-apply sa current situation. So this year, ang team is Samba. Yes. Parang very Brazil, di ba? Nako, ang saya-saya. So, pag iniisip ko yung, yung fiesta, basaan pa. Yes po. Parang sabi ko, Actually, meron po kaming civic shower parade na dito po ay magjo-join po ang iba't ibang mga organizations po, institutions po na at mamamayan po ng Los Baños. Ikutin po babaybayin po ang kalye ng Los Baños papunta po sa UPLB. Then habang binabaybay po ang bayan po ng Los Baños, ang kalsada po, sasayaw po ang mga baile sa kalye, street dancers, then may foam at mababasa po talaga ang ating mga Pag ganyan ba, tigil muna lahat na nangyayari, focus muna sa festival? Yes po. May mga estudyante ba nakikisali sa ganyan? May mga Kilala estudyante mo na ba? pinasali lalo sa UPLB. Pag-Fiesta. Student din po ng UPLB. Oo nga. Ako si ma'am sa LB po kayo. UP Los Baños. Opo. Holiday okay. Los Baños ng fiesta. Ay, Oo, eto na. lahat makikisaya. Ayun na, teka muna. Siyempre kapag sinabi sa namang festival, fiesta, hindi pwedeng wala ang handaan. Naku bakit nasa kadulunduluhan pa yung paborito ko? Nung college ako, Ito? hindi, yung Mernels. Ang favorite ko rin yan. Nung college ako, kumpleto na ang celebration, basta merong Mernels cake. Oo, At hanggang after graduation, trabaho na ako, yan pa rin ang nire-request kong cake. Share ko lang din, Jess, kasi bilang nga parehas tayong may relation, di ba, bilang ako taga Los Baños din, lumaki ako. Share ko lang, bawat birthday ko, Yeah. which is September 19, Mernels yung handa namin ng lola ko. Napaaga ang birthday. Yes! Nakakitiyak ka ba? Naiyak ako sobra kasi special tong Mernels sa akin. Oh, special nga ito. Happy Ay, birthday! wala, wala, wala. Happy birthday! Nakakahiya.
Pero yun po, sige nga, kwentahan nyo naman po kami yung mga nasa harap natin. Yeah, Siyempre, bukod po sa celebration po ng Banyamos, kilala rin po ang Banyamos sa mga buko pie po. Ayan na. So, narito po ang iba't ibang buko pie po. Ang originals buko pie, ang Sheila's buko pie po, at ang Letty's buko pie po. So, ngayon din po, meron din po tayong kasaba cake. Ayan, favorite ko rin yan. Sa Meats, original specialty po. Love Then, it. syempre, ang pinakang masarap nga po na Mernel. Nice! Ayan. Wow! Favorite ni Maui. Pasa na natin. Ito, ongoing debate yan. Ongoing debate kung ano ba talaga ang tunay na masarap na buko pie. Yan Kaya ang tayo magkakaalaman. Kaya ngayon, pwede nyo pong tikman. Ayan, Ikaw, okay, team ano si ka ba? Maui. Ako, aminin ko, team team The Original talaga. The original. Pero bakit basta talagang buko pie na galing sa Los Baños? Kasi lagi pag nandun ka sa parte na yun, mga Los Baños, Cavite, mga kinukuha mo buko pie, bakit ba special sa lugar mo? At dito po kasi nagsimula and nag-originate yung paggawa ng buko pie. Game. Ito pong 3 brands na ito is home grown talaga po ng Los Baños. So aside po from the original, Okay. Kasaba. Ito, from college ito yung isa talaga sa dinadayo. Kahit medyo may kalayuan sa door mo, dadayuhin mo tong area na to. Yes. Miss Aida, ikwento mo sa amin itong D3. Ito po ay gawa sa UP Los Baños sa Dairy Training and Research Institute. Nagawa kami ng from cow and carabao and also goat na dairy products, no? At ang role din ng D3 ay to help to develop dairy industry dito sa buong Pilipinas. So nagtuturo kami sa mga kooperatiba, mga farmers, kung paano mula sa pagtanim ng damo hanggang sa finished product na ganito po, nagtuturo kami. So ito po ay product yogurt, strawberry, plain yogurt, and also this is coffee milk. Yung dinadagdag sa And po ay fresh milk and chocolate milk. This is purong gatas lahat. We have butter and pastillas de leche and feta with may feta? Social cheese and mozzarella cheese and also queso puti na well sa pandesal. We also make cheddar, bimbo. So, wala lang akong dala. But ito yung mga cheeses, mga product na ginagawa namin. At itinuturo din namin sa mga kooperatiba, ng mga... Sarap dyan. Sarap. Perfect actually. Purong-puro talaga yung Naalala mo chocolate. na ba yung mga Perfect yan kasi pag bumunta ka dito para kumuha, normally pag babalik ka sa Los Baños, dadayuhin mo talaga makabili ka ng gatas Pero at the same time, pwede ka rin mag-tour kasi doon, makikita mo yung mga hayop talaga mismo. And Ito yung processing. proseso. Parang naalala ko nga, tinuruan pa ako na bumisit ako dumisa kung paano to, yun how to sa milk milk cow. Galing. Okay lang, tikman natin yung pastillas de leche. sige. Yes, Paborito ko rin sige. to. Yung piyesta niyo po, merong mga days talaga na naka-display yung mga pagkain, na pwede talagang pumili ng mga pagkain. For the fiesta? Sa fiesta po. Yung amin, pupunta ka sa D3. Pupunta pa rin. Okay. Oo. And then, meron kaming mga nabili ng mga dairy products na binebenta naman nila. No? Like example, original, nakuha sila sa inyo? sa store. Na, meron na silang dairy product na itinitindi. Sama-sama na lahat sa Sa local D3. products ng Los Baños. Okay, share ko lang paubos na namin ni Jess yung pagkain. Talagang halatang favorite namin itong mga to. Sobrang sarap itong kasaba Isa to sa favorite ko rin yung Ito naman yung buko pie. Ang gusto ko kasi talaga dito, bilang matanda na tayo, hindi na sobrang tamis. Yun talaga yung paborito ko sa kanya. Tama. Alam mo, Mami, share ko lang din, talagang pag pupunta ako ng Los Baños, ito yung laging binibilin din sa akin ng mga relatives. Diba? Hindi yan napawala. Pasalubong, pamili, pasabay. Minsan nga, pahirapan pa eh. Haba ng pila. Pinipilahan po talaga. Nakakatap traffic pa. Ano nga asahan ng ating mga kababayan dito sa yung food, yung fiesta? Di ba sinabi mo na kanina may mga parang mga parada. Ano pa ang activities ninyo? Ito po, syempre, ang Pampanga po, doon po natin nakikita ang hot air balloon. So, sa Los Baños, dadalhin po natin. Uy, talaga ba? So, for the third time, meron po tayong hot air balloon fiesta, drone light show. Drone light show po. Ayan. So, meron din po tayong carnival fair, flower and garden show. About naman po ito sa environment po natin, sa kapaligiran. Meron po tayong flower and fruit tree planting.
flower arrangement competition, murals of Makiling, Makiling photography contest, murals, painting contest, at meron pa tayo. Meron Zumbaños, Baile sa Kalye, Zumbaños. Mr. and Miss Bagong Los Baños. Ay, And of course po, dami. aawardan din po natin ang lahat ng mga institusyon and distinguished citizen po ng bayan ng Los Baños. So yung nanalo last year, sila na yung Mr. and Miss Lumang Los Baños. Ganito, testing ko si, si tingnan Jess. niyo. Anong pagkakaiba ng buko pie at egg pie? Buko pie at egg pie, ito gawa sa, Tinitirin ko ba ako? Tingnan mo. Trick question ba yun? Bakit? Spelling ang I-zoom natin. I-zoom Hindi, natin. ano, individually wrapped. Ano pala yun? Magaling. Good Tama. observation, Mami Chi. Oh, invite nyo na ulit ang Individually ating mga wrapped. kapatid sa inyong fiesta. We are inviting everyone po to come and celebrate with us sa Bayan ng Los Baños po sa darating na September 17 to 22 po at makisaya po para sa Banyamos Festival. At syempre, sa ating pong mga kababayan, kalalawigan ng Laguna, mga ka-LB, iniimbitahan po namin kayo para sa mas masaya, mas pinakulay na 23rd Banyamos Festival at 409 founding anniversary ng Bayan ng Los Baños. Sama-sama po tayo sa ibang sorpresa at makibasa sa Bayan ng Los Baños. Thank you very much, Emery, John Marvin, and Miss Aida. Thank you very much. Thank you so much. Okay, nagsimulan tayo sa masarap na handaan at sayawan. Ipagpatuloy na natin ang saya this morning. Ito naman, meron tayong ibibida na hanep buhay. Alamin natin ang kitaan sa isang negosyong patahian. Ang tailoring business ng mag-asawang sina Jaime at Jonah. Silipin natin sa Kitang-Kita. Sa ibang issue naman, may karelasyon na, pero panay pa rin ang pagbisita mo sa account ng iba online. Ang malala, may secret messages pa. Baka micro-cheating na yan. Pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. Sa dami ng polusyon, stress at iba pang factors, ang pagtanda napapabilis. Paano ba ito makukontra? May tips si Lukyang. Tayo masaya. Tayo mamaya sa What's Up, Doc. Para naman sa mga mahilig sa sweet, sigurado magugustuhan nyo ang hit na Mochi Buns. Tikman natin yan mamaya. Malambot yan. Mochi. Yan. Yan. At saka para naman sa mas sweet pang Friday, makikijam at kulitan sa atin ang super talented. Uy. Kasi Bogoy Drilon. Exciting yan. Live na live. Pero sa ating morning games, naku, bawal ang pa-sweet dito, Maui. Hindi pwede, okay? Dapat G na G sa pagpapatalbog ng bola. Magkakasubukan na. Sa bouncer. Abangan yan sa palarong pampasaya. Oh, good luck talaga. Bouncer. At ito, para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet you today? Team Jess! Team Jess! Pwede mo maganda, samba tayo. O Team Justin! Okay, pwede na yan. I-comment na ang inyong bet, Team Jess o Team Justin, with your location sa aming Facebook Live. At mamaya papili kami ng isang maswerte kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro today. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of clothes. Alam mo ako, Huling araw na rin para patunayan ni Maui. Oo, Maui! alam mo, iniisip ko na lang sino kaya yung unfortunate na makakateam ko to. Bata-bata, tingnan tayo. Bato, pick! Oh my God! Sino si Maui? Tignan natin. Napaka! Okay, tuloy-tuloy lang ang pagdudok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good morning, kapatid!
Okay, Ruth, Mami Chibi, may tanong ako sa inyo. Pag kayo nagpapagawa kayo ng mga damit, yung custom talaga para sa inyo, pag kayo, ano yung standard ninyo o ano yung madalas na sinisigurado ninyong maayos yung fit? Ako? Yung slit! Ayan, kasi ang ganda ng legs nito ni Mami Chiki. Nako, yan ang lagi ko binabantayan. Ako, yung sa may tummy. Yan, kasi very conscious ako sa chan ko. Hindi, totoo, marami naman talaga. Yeah, Mapababae, oo, mapalalaki, oo, conscious yan. oo. Pero alam niyo, meron ako nakilala na perfect dyan. Punta lang kayo sa may bandang Kamuning, napakaraming gumagawa, napakahusa na yung mga tailor. Baka gusto niyo subukan itong tailoring business ng nakilala kong mag-asawa. Dati silang namamasukan bilang mananahi, pero ngayon, meron na silang sariling patahian. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang Kita. Bahagi ng trabaho ng kahit sinong newscaster ang pagiging presentable. Kaya marami sa amin nagsusuot ng suit o di kaya yung tinatawag na Amerikana. At alam nyo bang dito sa Kamuning, sa Quezon City, maraming nagtatahi niya na dekalibre at higit sa lahat, mura. Tara, kilalanin natin sila. Ito ang itinahing negosyo na tailoring shop ng mag-asawang Jaime at Jonah Quijota. Meron akong tiyuhin na manahit talaga. May sarili ng pwesto sa Mindanao. Kaya doon ako nainggan. Niyaya din ako ng uncle ko na tinuruan niya ako maging manahi. Kung mag-standby daw ako sa probinsya, punta daw muna akong Maynila para mag-aral manahi. Ayun, natuto ako. Tubong Aklan at Bohol ang mag-asawa. Pero dahil sa kanilang mga tiyuhin ay pinagtahi ang kanilang landas dito sa Maynila. Namasukan sila bilang mga mananahi noon. Kumikita sila ng 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos kada linggo. Naisip ko noon pag magkaroon kami ng so kami kukuha ng kasi kulang pag mamasukan lang kami, punti lang sinasahod namin. Matagal silang namasukan sa iba't ibang patahian, pero dahil sa regalong pwesto ng kanilang hipag, ay napadpad sila sa Kamuning. Gamit ang kanilang talento at 2 makina, sinimulan nila ang kanilang sariling shop noong 2012. At dahil sa husay ng kanilang mga gawa, nakarating na sa maraming tao ang kanilang dekalibreng mga Amerikana. Kaya naman maging mga sikat, dinadayo na sila. Gaya na lamang ng ating Dabbercads na sina Jose Manalo at Wally Bayola. Pero bakit nga ba nauso ang patahian dito sa Kamuning? Tuto na sa iba-ibang mga patahian, masikat na patahian. Naglakas loob silang magtayo ng sarili ng patahian. Dati, kinakapos ang mga tailoring dito kasi kunti lang. Kunti lang, ilan lang. Oo, ilan lang. Yung ibang mga natuto ng magaling na rin manahe, magaling mag-cut, nagtayo ng sarili tayo. Kaya nakilala ang mga kaibigan nag-usap hanggang naduma. Nagkakahalaga ng 10,000 pesos hanggang 15,000 pesos ang custom-made na two-piece suit dito sa Kamuning. Kaya mura dito dahil andito yung tilahan lang. Tapos, hindi ka naman kasi ito social dito na Hindi ka tulad ng mga designer na may sarili talaga silang pwesto na na nag-auupa talaga sila. At syempre, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na makapagpagawa ng dekalibreng Amerikana kina Jaime at Jonah. Kung dati, ang mag-asawa lang mismo ang nananahi, ngayon meron na silang 5 mananahi. 3 na rin ang kanilang pwesto rito sa Kamuning, kaya naman kitang-kita na sila ng 6 digits kada buwan. Lahat ng yan ay dahil sa kanilang mabuting pangangalaga sa kanilang mga tauhan at mga kliyente. Ganda ng gawa niyo. Babalik ako pabago ako ulit. Tuwang-tuwa naman kami kasi ibig sabihin, nagustuhan nila gawa namin. Isa naman sa kanilang natutunan ay ang pagiging hands-on sa kanilang negosyo. Kailangan araw-araw sila pumapasok. Kasi kung di sila araw-araw pumapasok, wala yung nangyari. Kasi yung imbis may customer ka, wala ka ng customer. Kasi yung time na hindi ka pumasok, kung nagkataon nandun yung customer, wala na rin. Pinatunayan nila Jaime at Jonah na ang masinsin at mapanuring pagtatrabaho ang magtatahi sa kanilang tagumpay.
Lalo pang gumwapo si Jen. Grabe naman yung model nila. Ayan, Ikot-ikot oh. naman dyan para makita nila. Actually, ang Anong ganda, feeling? ang ganda Oo. ng fitting. Nag-isang fitting pa ako, bumalik pa ako para lang may mga ipaayos pa. And very open naman sila and willing sa ganun. In fact, ito, kasi madalas talaga ako magpagawa ng Americana. Sa totoo lang, pag binili mo to sa shop or pinagawa mo sa shop, abutin ka ng mga nasa 20 to 25,000 pesos. Pero ito nakuha ko for 12,000 pesos. Wow! Diba? Not bad. Tsaka yung, syempre, dahil nga custom siya, di ba, ang tawag na bespoke, di ba? Oo, Parang bespoke. ganun. So talagang sakto yung Yes. sa'yo. And komportable ka. At Syempre, mahalaga suot. yun kasi Oo. minsan pag binili mo lang off the rack, rack. ang mangyayari, tumataas dito, hindi sakto yung haba. Kaya ng sleeve. yung mga bagay katulad ng mahaba yung torso mo pero maikli yung mga yung arms mo. So sa mananahe nila talaga matatarget. Nasa sakto nila. Ang sakto ganda, nga eh. ang ganda dyan sa Kamuni kung gusto niyo makamura talaga sa pagpapagawa ng suit. Kasi Yung tela halimbawa, pinili mo yan or they Pinili, would oo. suggest to you na... they would help you. Kasi alam nila, marami silang ginagawa ng mga journalist at mga news anchor. So meron akong gustong tela kanina, ay before, sabi ko, parang gusto ko to, sabi niya, sir, Pino yan, gagalaw yan sa TV, dito ka. Alam nila. Yung nag-animate. Yung print niya sa TV. Yes. O yan naman sa TV, tama-tama, di ba? Sakto, di ba? Ganda eh. Ang galing-galing. Thank you very much again to Jaime and Jonah. Napakahusay, napakahusay. Thank you po mga kapatid. Very sharp. Maraming salamat uli sa mag-asawa. Ito naman po nakakasira ng relasyon ang pangangaliwa. Pero mitsa pa rin ba dapat ng relasyon kung micro-cheating ang ginawa sa'yo? Yan ang pag-usapan natin sa Payong Kapatid. Ang sabi ng ating letter sender, Dear Chiki, ako po si Shekina, 23 years old. LDR o long-distance relationship kami ng boyfriend ko sa loob ng 4 na taon. Nito mga nakaraang buwan, napapansin kong parabang nanlalamig na siya. Dahil sa pagkabalisa, naisipan kong buksan ang social media account niya at dito ko napag-alaman na nagba-micro-cheating siya sa akin. Mahilig siyang bumisita sa mga profile ng iba't ibang babae online. Paminsan, nagko-comment pa nga siya sa mga picture nila. Nang kausapin ko siya tungkol dito, nagalit siya at nagbantang makikipaghiwalay. Dapat ko na ba siyang hiwalayan? Nagmamahal, Shekina de Ocampo. Yun, micro-cheating. Ano ba yung micro-cheating? Oo nga. Ngayon ko lang narinig actually yung Micro-cheating. micro-cheating. Oo. Alam mo, wala naman talagang yung strict definition, no? Pero ang sinasabi nila, yan, yung mga pagka tinitignan mo, nakikipag-engage ka na sa Kahit online. online lang, ano? Oo, yun yun. Oo. Lalo na kung hindi same-sex, lalo na kung meron kang relasyon before, ganon. Or kahit yung pakikitungo mo sa iba, yung parang very touchy-feely ka ba? Yung mga ginagamit mo na words, very flirty, pa-cute, yung gano'n. Ano pa yung sa'yo, Jess? Ano kasi siya yung micro-cheating ngayon, ginawa siya specifically for the online world. Online, yes. Kasi Oo. before, parang yun yung version natin dati ng pag may dumaan na pogi o maganda, mapapatingin ka. Or medyo touchy ka kapag magkasama kayo kahit wala naman talagang something sa inyo. Pero ngayon, sa panahon ngayon, ang dami niyan. Minsan, ultimo, kasi di ba, halimbawa sa Instagram, pag nag-view ka ng stories, hindi naman malalaman ng karelasyon mo kung hinart mo yung story ng isang tao di ba? Unless pina-follow niyo Oo, pareho so or depende sa common. inyong oo. magkarelasyon kung para sa inyo yung simpleng pag-like ng story ng isang tao or ng post niya would already qualify as micro-cheating. Di ba? Minsan, Parang mag-ano ka lang, appreciate mo mag-comment. lang eh. Oo, diba? Yun Oo, nga, yeah. yun ang una natin gusto i-remind ka, Shekina, no? Na iba-iba kasi ang definisyon. At saka iba-iba rin tayo kung ano yung okay sa atin, kung ano yung hindi. So tingin ko yun ang kailangan ninyong pag-usapan, lalo ng LDR, malayo yung iyong jowa, di ba? Para alam ninyo kung, sabihin mo kung hindi okay sa'yo at Yes. sabihin mo kung bakit, dahil baka hindi naman niya naunawaan yun. Parang communication pa rin, ano? Oo, kasi, mahalaga na. kasi di ba, Ruth, baka selos sa'yo, tapos wala naman siyang intensyong masama. Naka-appreciate lang. Oo, Naka-appreciate lang. Naka-appreciate lang. Ayun, pero kung mag-uusap kayo, yung pangalawang payo, intayin ninyo na hindi mataas ang emosyon ninyo. Kailangan parang safe Napag-usapan. space, Oo, di ba? Paano mo na-establish yun, Ruth, sa'yo? Halimbawa, ano sa'yo, yung parang, paano mo pinapakalma ang sarili mo pag alam mong medyo galit ka at mataas Parang ang emosyon mo? just give yourself time. Tama yun na parang kesa yung magbangayan kayo na pareho kayong masama yung loob or pareho kayong galit, di ba? Siguro ako, kunyari, papalipas. Although sinasabi nila, for example, narinig ko to sa mga mag-asawa na parang wag
huwag kayong matutulog ng magkagalit pa kayo, 'di ba? Pero minsan kasi nakakatulong yung itulog mo muna yan. Nandun Or, ako 'di ba? actually. diba? Nandyan ako. Oo. Siyempre, Oo. to eat kanya-kanya, you Yes, do you, pero yes. nandun ako. Oo. Hanggang ready ka na. Huwag kayong magbangayan, di ba? Yung isa pa, kasi posibleng senyales ito sa mas malalim pa na problema sa relasyon ninyo. Na parang you have to, kumbaga, yung read between the lines. Yes. Kung ikaw, lalo na LDR, paano i-approach? Okay, una sa lahat nung pinabasa mo yung kwento kanina, Mami Chiki, ang unang naging alarma sa utak ko ay nung sinabing chinek niya yung social media account nung kanyang partner. So, medyo point of concern na yon kasi okay, meron ditong lugar, kung merong butas sa pagtitiwala. Yun. Yun I I was think gonna yung say, kailangan the nyo trust, munang yung establish trust kung ano yung nangyayari. Siguro, and also, it also comes with maturity. Siyempre, yung edad natin, di ba, medyo parang sa inyong dalawa, parang alam nyo na kung kailan kayo magta-trust. Yung mga maliliit na bagay, parang wag yun, kunyari like lang naman or, hindi naman ganun kalaki yung issue. Kaya nga, sinabi mo rin, depende kung what's okay for you and what's not okay for you or your partner. Special case din yung LDR, long distance. pala. Meron bang leap of faith na kailangan for that, you think? Ako sa akin, ano lang din talaga, yung trust and then constant communication. Kasi parang it's like you're telling each other na I'm always a part of your life. I'm always there for you kahit na magkalayo tayo ng distance, di ba? Sarap naman marinig yun. Nako, ang ganda ng mga payo ni Ruth at saka ni Jess. Maraming salamat. At syempre sa ating letter writer dahil I'm sure marami na relate sa'yo. Okay, thank you very much, Mami Chiki. Ito naman, mamaya, from usapang microcity, magpakilig muna ulit tayo. Okay. Instant Kilig Feels ang ihahatid sa atin ng world-class niyang talent. Bugoy Drilon, makakasama natin live. Sa legal ba to, alamin ang sinasabi ng batas sa pagre-require ng mga paaralan sa kanilang estudyante na magpagupit at magsuot ng uniforme. So what's up, Doc? Ibabahagi natin ang ilang tips para manatiling young and fresh looking. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong favorite morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Kabalik po ang Good Morning, Kapatid! Hindi na tayo bumabata. Naku, ramdam na ramdam ko yan. Kaya naman, idaan na lang natin sa pag-aalaga ng ating skin at overall health para magmukhang fresh. Ang ilang tips tungkol dyan, ibabahagi natin sa What's Up, Doc. Sino ba namang ayaw manatiling baby face o young looking? Pero sa dami ng stress sa buhay, para bang ang hirap ma-achieve niyan? Ayon sa eksperto, maraming dahilan kung bakit may mga taong tila mabilis tumanda. Unang-una, genetics. Pumapangalawa yung mga environmental factors na tinatawag natin. So, kung palagi kang nasa labas, nasa arawan. Pangatlo naman, in terms of lifestyle, sila yung mga taong mahilig uminom ng alak, yung mga naninigarilyo, yung mga kulang ang tulog, yung mga mahilig sa junk food, yung hindi umiinom ng maraming tubig kada araw, tapos yung mga taong stressed. Pagtungtong sa edad na 20, nagsisimula ng mabawasan ng 1% ang collagen level sa ating katawan taon-taon. Usually napapansin mo yan kapag nagsasag na yung balat ninyo, tapos lumalabas na yung mga wrinkles dito sa noo, dito sa inyong crow's feet na tinatawag natin. So marami pa. Marami naman daw paraan para maiwasan ang mabilis na pagtanda. Una na riyan ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, pag-iwas sa bisyo at sa stress. Kapag stressed ka, mas mataas ang cortisol level sa katawan mo. Siya yung nagbe-breakdown doon sa collagen. And alam naman natin na ang collagen, it's very important para mapanatili yung pagiging bata natin, di ba? Kung hindi kaya sa natural na paraan, may solusyon din daw dyan ang ating mga eksperto. May mga na-develop na kasing procedure para maiwasan ang premature aging. Meron tayong mga Botox, mga fillers, mga threads, biostimulators, exosomes, chemical peels, lasers, sobrang dami. Wala raw dapat ikatakot dito ang mga tight ang budget dahil hindi lahat ng treatment ay mahal.
pero kailangang maging mapanuri para hindi ma-scam. Kailangan i-research nyo talaga ng mabuti yung clinic na pupuntahan ninyo, yung doctor na pupuntahan ninyo, at yung procedure na gagawin muna ninyo. Pero tandaan, hindi lang dapat sa panlabas na anyo tayo magmukhang bata. Sikapin din dapat nating ma-achieve ang pakiramdam na masaya, malakas, at walang iniindang sakit. Ayan, marami naman tayong natutunan tungkol sa skin this time. Kaya maraming salamat po, Dr. Richard Valdez-Gabihaza. Kaya ko pa ba? Kaya mo ba yan? Friday! Alam mo sino pa mga natutuwa na Friday ng mga estudyante, di ba, Ruth? Pero ano ngayon na? Friday the 13th. Actually, it's Friday. Kaya pala ako nabubulo. Sisi natin sa Friday the 13th. Anyway, ito, usapang eskwela naman po tayo. Ilang alituntunin ng paaralan na may kinalaman sa school uniform at haircut ng mga estudyante. Tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Umani ng batiko sa social media ang patakarang inilabas ng isang eskwelahan sa Maynila patungkol sa bawal na kasuotan o pagpapahaba ng buhok sa mga kalalakihan. Legal nga ba ang mga ganitong alituntunin para ipatupad ng isang eskwelahan? Legal po yan. Ayon sa Section 74 ng Manual of Regulations for Private Schools, may karapatan ang mga schools na magtakda ng panuntunan para sa disiplina ng mga estudyante nila. Kasama sa mga panuntunan na ito ang uniform at haircut policy. Kusang loob naman na pumasok ang estudyante sa school at alam naman niya na may uniform at haircut policy, kung kaya't hindi siya ngayon maaaring magreklamo laban dito. Ganun din po sa ilalim ng Article 218 at 233 ng Family Code. Binibigyan ng responsibilidad ang mga guro at ang paaralan ng mga laga sa kapakanan ng kanilang mga estudyante. Kabilang na po dito ang pagtatakda ng panuntunan pangdisiplina gaya ng uniform at haircut policy. Kaya legal po ang uniform at haircut policy ng mga schools dahil bahagi ito ng panuntunan para sa disiplina at kapakanan ng kanilang mga mag-aaral. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Kaya lang sana napapanood ng mga estudyante yun kasi mahirap pag magulang ang magpapaliwanag sa mga anak. Saka sino ba mananagot? Magulang din yata. Yes. Uy, pero ano yan, nung bata tayo, talagang stricto yan. Sinusukat sinusukat dito. ng gano'n. Sinusukat yan. Tingin noo. Pero to a degree, I think lalo na yung uniform, ano rin yan parang, lalo na para sa mga magulang, hindi mo na kasi iintindihin. Parang medyo, kaya marami din ang panig dyan. Marami din ang mas gusto na yung ganyan. Kasi lalo na ngayon, binibigyan na ng uniforme yung mga bata sa maraming mga, mga pampubliko, lalo. Pampubliko, mga LGU, di ba? Pero ikaw, hate mo ba yun na pinapagupit yung buhok mo nun? Okay naman sa akin actually, pero nakakatawa lang. Nakakatawa mismo kasi from a bird's eye view, pag sabihin natin na may drone shot. Isa lang itsura nyo. Mukha kayong army. Oo, as in lahat. Pare-parehas. Sa akin naman ng bata, I take comfort in that kasi hindi ko naiisipin. Yung buko. Tapos parang, sige, matawa kayo sa buko. Ganun din naman yung buhok Buhok mo, pareho lang naman tayo. So, walang lamangan. Cute yun. Pero syempre, may mga tao din talaga, hindi naman natin masisisi yung ibang bata. Lalo kung yun yung paraan nila to express themselves minsan sa buhok, di ba? Or minsan kasi may binabagayan. Lalo na if you're very conscious about how you look like. Yung mga teens, di ba, na parang minsan may mga years na or stage na nagre-rebelde. Yan yung talagang gustong kakaiba sila. Doon talaga nila mararamdaman. May pa-bangs na ganito. Okay mga kapatid, mamaya abangan natin to. Pagalingan sa tansyahan. Yan po ang labanan mamaya sa palarong Pampasaya. At tuloy lang po sa pagtutok dahil haharanahin tayo ng kanyang latest single na Hilom. Live nating makaka-jamming, Bugoy Julon. At sa aming pagbabalik, masarap tingnan. Pero mas masarap kapag natikman na. Mochi Buns na patok ang lasa sa masa. Abangan mamaya.
Huwag kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good morning, kapatid! At nagbabalik ang Good morning, kapatid! At dahil nga, Friday! Friday na mga kapatid! Tatapusin natin ang linggo with colorful and sweet treats. Napatok ngayon sa mga kapatid natin na mochi lover. Jimin lover? Jimin lover, Pwede mochi rin, lover. pwede rin mga mochi lover dyan. Ito, mag-i-enjoy kayo dito, okay? Check na check at paborito ng masa na mochi buns. Bakit nga ba hit ang kanilang produkto? Pag-usapan natin yan kasama ang kanilang CEO na si Kent Tan. Good morning, Kent! Good morning, Ken! Good morning! Good morning, kapatid! Gloves ka. Ken, hello! Okay. Okay, first of all, mag-start na tayo. Pag-usapan natin, Ken, kasi kakaiba to. Galing to sa parang mochi, or kumbaga merong mochi sa mga buns nyo. Can you tell us how you started at saka ano yung kakaiba nila to, compared do sa ibang desserts that are out there or pastries? Kakaiba ito dahil most of our item are not sweet. We offer Not sweet. not sweet items. Not sweet, okay. Typically pag sinabi niyong dessert laging matatamis. And then we started way back in 2021. 2021. And we call this mochi buns dahil it is made out of mochi. Okay. And then if you press it, makita niyo na malambot sila. So, hindi siya donut? Hindi siya technically donut because ang main differentiation namin, instead of deep frying them, we bake them. We bake them. Okay, sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba talaga ang mochi? Mochi is the chewy, soft and chewy, sticky. Parang glutinous ba to? The glutinous rice, yes. Glutinous rice, oo. So, kumbaga ano siya, very chewy, Yes, no? yes, yes. Pero kumbaga ito, naka-bread form po siya mga kapatid, kaya unique siya. Bakit tingin mo kaya patok to sa mga tao? Patok to sa mga tao dahil bukod sa kanyang makukulay, ay malalaki yung serving namin. Normally good for two na to eh. Gano'ng kalaki? Oo. And then, yung ino-offer din namin ay mostly may mga less sugar and then may mga sugar-free din kami kagaya po nito. Yan. So, ito, anong flavor ito? This one is strawberry cream cheese. Strawberry cream cheese. And then, at ito po, pinaka-bestseller namin sa mga senior or sa mga diabetic dahil sugar-free po ito. Sige. Lagi nila binabalik-balikan nila. Ano ba yan? May wheat and grains? Meron po siyang mga chia seed and then walnut. chia and then, seeds? And then cranberries. Talaga? Okay, Oy, kasi yung chia seeds, rich in fiber yan. High in fiber sila. Okay. Tapos doon, matcha? We have lemon lime. Lemon lime. Then we have blueberry. And then we have chocolate. Sige, tikman na natin. Tikman natin. Okay, tikman ko yung go, Josh. Ano tawag dito Tikman nyo, ulit? ito yung aming sugar-free namin. Sugar-free, Chia seed, walnut. okay. And then this one is our dark chocolate ganache. Wow, chocolate ganache. So they're very soft and fluffy. Yeah. Okay, Ken, pag-usapan natin itong nandito kasi napansin ko maliban sa mga sweet, parang ano to, mga savory naman. Ito naman po yung inaano namin, parang mga eclair to. Ang Ayan. lambot. And then we have custard filling with fresh fruits on top. Okay. So sa mga gusto mag-dessert pero ayaw mag-guilty dahil hindi sila kasing tamis ng typical cake, ito po yung para sa inyo. Okay. Sarap ba? Feeling ko sakto, paglalagyan natin to ng cream cheese. Parang bagel. Oh, yes, correct. Parang bagel yung yung... Sakto kanina, may kesong puti rin tayo. Oh, diba, Okay, diba, ito diba? naman, Ken. Ito, curious ako dito. Ito naman, bukod sa mochi buns, ito, they have mochi inside as well. So if you like, so although we offer most of our item are not sweet, we also cater sa mga kids. So meron din kaming Nutella options. Nutella? Yeah. Saan? So ito, Nutella options. Then meron din tayong mga matcha flavor. Wow, Buksan ko na to, for the Sa mga matcha Nutella. lover. Yeah, sa mga matcha lover. Okay. At syempre, Joss, kailangan naman natin mag-share din sa ating Dikim Squad and sa ating mga co-hosts. Sige na nga. Ruth, Jess, and Mami Chiki. Hinihintay talaga namin, di ba? Actually, ayokong itindihan kanina sa ko, ha? Tingnan nyo naman yung loob, sobrang dami niyang feeling. Oh my gosh! Buti pa yan maraming feeling kasi yung iba dyan walang feeling eh. Hindi ka tulad ng ex ko, walang feeling. Oh! Tulad nung nasa dulo. Ito ma'am, pwede nyo ito open yung matcha namin. Isay open namin to, ha? Mochi. Nasaan si admin camera natin? Lahat. Check Ayan. natin. Ready? Lahat may So mochi full sa of loob. feeling, yes. May mochi sa loob. Perfect. Ganyan siya. Diba? Yan, So, there's a lot of feeling inside. Wow, malaman!
Okay, ito yung Nutella. Gusto yung tikman? And there's glove in front of you. You can use that. Alam mo naman ako. Alam niyo, napansin niyo, yung texture ng bread talaga, no, Kent? Is Malambot malambot, bouncy siya, at chewy. Chewy. Anong magandang gawin nyo? Pwede po ba itong iinit? Kaya gustong kainan, pwede i-microwave, toaster, paano po? Yeah, if you want it warm, you can reheat sa oven toaster, air fryer, or even microwave. And then you can store this up to 1 week if you put it sa ref. Ito naman yung mga savory option namin. Savory options. Bagay na bagay sa kape to. Yun! Panalo ko sa Ito din. At saka share ko lang, Kent, di ba, this is from Singapore. Yes, yes. Okay, kamusta naman ang price points natin bilang chef? Galing siyang Singapore. Magkano ang mga premyo? Our average price is 120. Imagine nyo, 120 ganito na siya kalaki. And then normally good for two na to eh. Pag nagmerienda kayo, busog na kayo dito. So, and then 60 lang. And then cream cheese filled yung mga bilog po namin. Ito po, ito. Yan, peach mango naman to with cream cheese. And Yes. then this one is? This one is strawberry cream I cheese. like the strawberry. Yeah. Sarap naman nito. So 120 po yung average price point namin. But we have from 100 to 150. Tignan mo to, Jeff. Nutella. Sarap na, sarap to. Team Be. Ube. Ayun yung ube, masarap po siya. Ube, sige nga. Sakto ko yung favorite nila, Mami Ube. Chichi. Ito. Ano to? This one is custard filling with fresh fruits on top. Okay. Sige. Okay, Kent, kita mo naman talaga nag-enjoy kaming lahat dito. And I'm sure mga kapatid natin natatakam na rin. Where can they find you? Go ahead and promote, please. Sa mga gusto mag-order, lalong-lalo na ngayon, saktong-sakto po. Dahil isang box namin ay $3.99 lang po. Naka-promo kami ngayon. $399, you can get 4 pieces up to 8 pieces for $399 only. Naka-promo kami, rainy day promo po namin to. And sino yung pipili? Yan. Kung ano yung Yes, you can choose. You can choose Okay. until end of the month, September 30 po siya. And yes. And then po, sa mga gusto mag-order, mag-message lamang po sa aming Facebook o Instagram. So, Muyu PH or Muyu Philippines. Hanapin nyo lang po siya. Or you can check sa screen din po below. Or you can call us sa aming Viber or sa personal number po. Sarap. Panalo, kamusta kayo dyan, Jess? Sarap. Sarap kayo, Kent. Pati may feeling sa loob. Yes, may feeling po. Yes po. Kulang na lang kape po. Habang kumakain, may kape tayo. Ayun. At chocolate. So perfect. Once again, maraming salamat, Muyo and Ken. Thank you so much. Thank you for having us, Rin. Okay. At sa aming pagbabalik, may early morning jamming tayo kasama ang isa sa mga hinahangahang musician sa bansa, Bugoy Drilon! Nakasama natin sa live! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama po rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! I can feel that something's changing, something that I should be saying, something lying in between you and I. If I can only tell you that things were running through my head, if I can only tell you that gusto ko lang napapagod din ako, hindi mo lang alam na di lang doon nagsasalita, baka makaramdam ka. Pag-ayos ka na, hindi na ako masasaktan. Pag-ayos ka na, hindi na ako masasaktan. Gusto ko lang malaman mo na
Thank you, Cam. Ang lamig ng boses! Ang lamig! Kaya mga kapatid, solo artist, Bugoy Drilon. Thank you. Grabe ka nang naisip ang jacket. Ang lamig kasi. Lamig. Nakakainab yung mga runs mo, Bugoy. Thank you po. Alam mo si Bugoy talaga pag sinabi mong mga runs, mga riffs, ay, Bugoy Drilon, #1 pagdating sa ganyan. Sobrang galing. Ang alam ko lang, run away from my responsibility. Ay, talaga ba? Runs na iba. Runs iba. Kasi pag sa singing, ganon yung tawag doon, yung mga kulot, di ba? Okay, Bugoy, pag-usapan natin itong single mo na Hilom. Kanina nakwento mo to sa akin and kasi kilala ko kung para kanino to, pero can you please share sa mga kapatid natin kung ano yung naging inspirasyon while writing this song? May inside scoop si Mami. Diba? Actually kasi parang 11 or 6 years na akong hindi naglalabas ng album and sabi ko, hindi naman ako pwede maglabas ng album just to stay relevant but I want to put out na may substance. And then, for the past few years po, I've been through a lot and I lost one of my best friends. And siya talaga yung naging inspirasyon para mabuo tong kantang to na parang gusto kong i-share sa kanila yung story ko na maybe send ko ng signal sa tao na maybe check your friends, check your loved ones kung might na hindi mo na sila makita ulit. So nung dedicated talaga to sa friend ko who was fighting cancer, na-realize ko na ngayon nasa heaven siya, na-realize ko na yung kanta pala din, prepare niya for me na ma-heal din ako all throughout this situation. And now, because naranasan ko yung sitwasyon na yun, maybe it's my purpose to share it sa kanila na maybe dadamayan ko ibang nakakaramdam din ng ganito na you're not alone. Don't worry about anything. That's just part of life talaga na kailangan mo pagdaanan and experience for you to grow and learn. Grabe, hearing that. Kanina while listening to it, parang iba yung nasa isip ko na mensahe nung kanta, but now hearing him explain the backstory behind it, okay, now it all makes Parang sense. kala mo broken-hearted lang siya. Kaya po yung malalim isang, Oo. yung lyrics nandun na, pag ayos ka na, di na ako masasaktan. And now, he's in a better place more than all of us. In fact, naglalaro rin nga sa isip ko nung nakikinig ako sa iyo, Bugoy. Para sa yung paghilom or para dun sa kinakantahan mo, it turns out, pareho. Yes. And you want to share it to That's the power of energy. Kasi what I'm sending is actually energy siya. And ikaw, ano yung reaction mo na finally na ilabas mo na to? Kasi ilang years kayong sabi mo nga, hindi naglabas ng kanta, and then finally, you have this song which is so meaningful to you. Ano yung pakiramdam finally, you have that outlet again? Para lalo nilang maintindihan po kung ano yung totoong purpose ko. So, parang ginaguide din ako sa lahat ng na-experience ko in life to gain inspiration out of that. And then magawa ako with my artistry po and the people that surrounds me. Exactly. And you know what, Bugoy? I'm sure si Sen is looking down on you. And talagang nakikita niya yan, narinig niya, and I'm sure he's very touched. Especially the song is really especially made by him. For him, by you. Yeah, thank you. Kasi parang, hindi kasi most of the time yung mga kanta na napakinggan is from heartbreak or love song. No, wala ako masyadong naririnig na gumawa ng inspirational just to uplift na everything na pinagdadaanan natin is just normal. That's why sabi ko din doon na don't need to worry. Hindi mo kailangan mag-alala because there's always someone there na nandyan lang sa'yo hanggang kailangan mo, hanggang hindi mo na siya kailangan. Aside from the message, kasi yung mismong timbre ng boses niya. Yung may mga classic. Baka pwede kaming sample ng classic na Bugoy. Paano na kaya? Paano na kaya? Siyempre, kasama si Maui. Magkaibigan sila. Ano ba? Kasama si Maui. Anong kanta gusto mo? Ayan! Ano alam mo? Bakit ngayon ka lang? Ayan! Go! Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon ng iba? Sana'y nalaman ko Wow, na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap at iyong kamay ang laging hawak-hawak at hindi kanya
Bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang Dumating sa sa buhay ko buhay ko? Pilit binubuksan Ang sarado ko ang na aking puso. Ikaw ba Ikaw ba ay nararapat sa nararapat sa akin? At siya ba At siya dapat ba'y ko nang dapat limutin? Nais kong malaman Nais malaman Bakit ngayon Bakit ka ngayon ka lang dumating? Ayun naman. Dahil mga kapatid, iboto niyo po si Maui sa Maui. Ayun naman talaga. Pinakanta niyo ako sa tabi ng Dibo Goydrilon. Nakakahiya. Baka libre ka daw sa October, Maui. Kasi may Canada Oh, tour. yes. Baka. Pwede ko bang basahin na Oo naman. Please. Hindi ko na po kayo papa. Ayan. Sige. Nasa Canada po this coming October. October 12 po. Vancouver. Edmonton at Edmonton Expo Center. October 18, Vancouver at South Hall Event Center. October 19, Calgary at Crown Banquet Hall. October 25, Winnipeg at Burton Comics Theater. And October 26 at Toronto at Global Kingdom Event Center. Wow, po. ang So, dami. sa mga kababayan ko dyan sa Canada, I'll see you soon. First time mo ba sa Canada? First time tour? Third time. Wow! Naku, paborito ka doon. Ay, second time pala. Bakit kinikilig ako ngayon? Good energy yan. Good energy yan. From above. Ay, salamat. Yes. Oo, pero alam mo, dyan ka lang. Oo, Maui ha, huwag mo palalagpas. Okay, Dito lang yan, dahil yes na yes, it's Biyernes, ang ating feels. Oras na para sa ating... Palaro Pampasaya! Opo, Mechanics, panoorin natin. Palarong Pampasaya. Bouncer. Ang Mechanics, huling araw na para sa pasiklabang Team Jess versus Team Justin. Sa game na ito, kailangan lang i-bounce ng player ang ball at ma-shoot ito sa cup. Kapag nagawa na ng unang player ay babalik siya sa starting line at tatapikin ang susunod na maglalaro. Ang team na pinakamabilis ma-shoot ang bola sa cup sa loob ng 1.5 minuto ang siyang panalo. Alright, kasali si Bugoy at si Kate kasama ni Jess at Team Justin naman, sina Ruth at sina Maui. Naku, ito yung mga beer pong base ninyo. Sige, buksan nyo na. Okay. Ano po yan, Mami? So, ready, may timer tayo, So, ha? ilang bounce dapat? Apat May ba? timer tayo. Wait, saan ang distansya dapat? Okay. Okay, o yan, mas malapit. Ito yung line. Okay? Okay. Sorry, So, para lang patas. Isang Sige. bounce, isang shoot. Oo, Next na. tapos next. Okay, Tingnan okay, natin okay. kung ilan ang sinong pinakamarami in 1 minute and 30 seconds. Dito magpapalit. Pwede naman. Okay, okay. Pwede kayong bahala kayo kung gusto yung paikot-ikot. tayo. And go! lang lagi. Go! Ay, pakuha na lang 1:30. ng mga nahulog, sorry. Pero kailangan lahat may makatatlo turn, lang ha? naman. Oo. Fastest na Yun! makatatlo. Okay, go! Go! Sige, keep going. Parang tabingi yung table natin. Tabingi yung table. Ayan! Grabe, Kaya, napaka-serious. Bugoy. Ayun, go! Okay na! Go, Maui! Kahit din mo yung shoot! Hop! Nakaisa na dito. Almost! 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 Baka kailangan mong kantahan. Ayan! Kate, you wanna Kantahan. try? Hop! Yun! Tabingi yung table. 2-1! 2-1! Pwede ba ulit? Pwede ba ulit? Sa baso? 2-1! Wala na shoot. Go! Go, Ruth! Oh! Galing naman. First right. Dalawa na dito. Dito, dalawa rin. 2-all! 2-all! Okay. 2-all! Go, Yan, Q! kaya mo yan. Go, Jay! Skate! And Q! Nakadepende ang bahay natin dito. Nakadepende kasi bahay namin dito. 25 seconds. Go, Mami! 3-2. Oy, keep going. Keep going ba? 3-2. Oo. Akala ko 30 isa lang. seconds. 3-2. Okay na daw, okay na daw. 3-2. Oh, yan ulit. Oh, 3-2. pang-apat. Apat na. 3-2. Ayan yung time. Game. 10. Go, Bugoy. 9. Oh, one more. 3-3. 4, 3, 2, 1. Manalo ka rin. 3. Uy, bakit naging apat ito?
dito. Eh, sabi nila, ulit ko daw eh. Go lang. Ilan daw? 1, 2, 3, 4. Naka-apat pala. Apat kami, so paano ba yan? No contest, panalo talaga si Bugoy. O paano ba yan? Panalo kami. Paano ba yan? Paano ba yan? Dapat kayo. Oh, paano ba yan? Wow, Paano ba nagsama yan? ang Paano dalawa. ba yan? Ay, hi sir. Hi sir, mabait po kami. May nabubuli po dito, sir. Pero teka, May nambubuli. sasabihin ko lang. Ayan. Teka, sasabihin ko lang. Si Ruth, isang beses. Alam mo na. Alam Paano mo ba na. yan? Oo, mga beer po. Dapat may MVP. Dapat may MVP. Alright, 500 peso load. Lides, Manis Botes. Okay, consequence. Sige. Ay, hindi raw napanood ni Panalo Boss tayo. GRC. Yes! 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 Paano ba yan? Okay. Ano gagawin? Nako. Lipstick. Lipstick, consequence. Grabe si Bugoy, nakita mo May gano'n shoot ka ako. ka-serious nung Di ba ginagawa. po? May balita. Competitive na competitive. Competitive. Ayan. Oy, may balita pa kami ha. Ay, sa labi. Ruth, ayan. Gusto ko pa naman ma-experience yun. Wait lang. Uy, humirit yung presidente natin. Hindi raw napanood yung ano kanina. Meron Hindi napanood yung duet. May repeat performance. Denok na. Wala pala, magbabalita nga pala tayo. pala, And ikaw that is it para sa ating Yes, It's Biyernes. Isang makabuluhang umaga na naihatid namin sa inyong tahanan ngayon. Yes, at kita-kits pa rin po tayo sa Lunes na mga kapatid kasi nga Friday na. At susunod pa po ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at ang weekend at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga. Good Morning, kapatid!